Mga mata sa kadiliman. May mga bagay na hindi dapat nakikita ng tao. Mga matang nagmamasid mula sa dilim. Hindi mo sila maririnig. Hindi mo sila maaamoy. Pero ramdam mong nandyan sila. Nakatingin. Naghihintay. Ako si Marco. Noong nakaraang taon, lumipat ako sa isang lumang bahay sa probinsya. Malayo ito sa syudad. Napapaligiran ng kakahuyan. Sabi ng iba, mura raw kasi luma at wala nang gustong tumira. Pero wala akong pakialam, ang mahalaga, mura ang renta. Nung unang gabi ko pa lang, kakaiba na ang pakiramdam, tahimik, sobrang tahimik. Ni isang kuliglig wala akong naririnig. At habang nakaiga ako, ramdam ko parang may nakatingin sa akin mula sa kadiliman ng kwarto. Mga ilang araw pa lang ako roon nang magsimula ang mga kakaibang bagay. Una, naramdaman kong may malamig na hangin na dumadaan sa loob ng bahay kahit sarado ang lahat ng bintana. Pangalawa, sa tuwing papatayin ko ang ilaw, ramdam ko ang mga mata. Nakatutok sa akin. Isang gabi, nagising ako. Madilim, tahimik, at sa sulok ng kwarto, doon ko sila nakita. Dalawang bilog na mata, kumikislap sa dilim, hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa akin. Kinurap ko ang mga mata ko at nawala sila. Pero sigurado ako, hindi iyon guni-guni. Kinabukasan, tinanong ko ang matandang kapitbahay. Nanay, may mga kwento ba tungkol sa bahay na ito? Tumingin siya sa akin. Nanlaki ang mga mata at sabay bulong. Iho, huwag ka masyadong tumitig sa dilim. May mga matang hindi mo gustong makilala. Kinilabutan ako. Akala ko'y biro, pero nung gabing iyon, habang nasa sala ako, bigla kong narinig ang pagbukas ng pinto sa likod. Pagtingin ko, sarado naman ito. Pero sa salamin ng bintana, nakita ko ang refleksyon, mga mata sa kakahuyan, nakatambay, nakatingin sa bahay. Lumipas ang mga linggo, lalo lang silang dumami. Sa una, isa o dalawang pares ng mata lang ang nakikita ko. Ngayon, 12-dosenang mata ang nakatingin tuwing gabi. Hindi sila nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat ng kanilang titig. Naramdaman ko ring hindi na ako nag-iisa sa loob ng bahay. Tuwing pipikit ako, may malamig na hininga sa batok ko. Tuwing lalakad ako, may yabag na sumusunod. At minsan, sa salamin, nakikita ko ang sarili kong mata, pero hindi ko kontrolado ang tingin nito. Para bang ibang nilalang ang gumagamit sa anyo ko. Dumating ang araw na gusto ko nang umalis. Pero nang mag-empake ako, biglang nag-brown out. Nagdilim ang buong bahay. At doon, unti-unting lumitaw ang lahat ng mga mata. Samut-saring pares ng mata, nakapalibot sa akin, sa dingding, sa kisame, sa sahig. Kahit saan ako tumingin may nakatitig. At mula sa dilim, may mga kamay na lumabas. Malalamig. Naninigas. Hinila nila ako. Sumigaw ako. Pero walang nakarinig. Hanggang ngayon wala nang nakakaalam kung nasaan ako. Ang bahay bakante pa rin. Pero sabi ng mga bagong dumadaan, tuwing hating gabi, makikita raw nila mula sa bintana ang isang pares ng mata na nakasilip. Minsan 2, minsan 10, minsan daan-daan. At kung sakaling mapadaan ka sa bahay na yon, huwag kang lalapit. Dahil kapag nakatingin na sila sa'yo, hindi ka na nila bibitawan. Mga mata sa kadiliman. Minsan hindi natin kailangan ng multo para matakot. Minsan sapat na ang pakiramdam na may nakamasid sa'yo at hindi mo alam kung kailan sila lalapit.